Ang pinakapangkaraniwang uri ng korupsyon sa Pilipinas ay gamit ang public procurement. Ang public procurement ay kung saan naglalabas ng notice of bidding ang mga ahensya ng gobyerno at nag-a-apply ang mga suppliers para magbigay ng public goods and services. Halos lahat ng material na nakikita mo na galing sa gobyerno, mula sa mga tulay hanggang sa mga backpacks, ay dumadaan usually sa public procurement. May 3 uri ng korupsyon sa loob nito. Una, ang rigged bidding, kung saan iisa lang ang may-ari sa mga bidders o magkasabwat sila para babaan o taasan ang presyo. Pangalawa, ang kickbacks o SOP, kung saan binabayaran ang mga opisyal para pumabor sa isang supplier at kinikickback sa kanila ang pera na napalanunan. Pangatlo, ang execution fraud, kung saan buo ang bayad o may transparency pero pinipeke ang gawa gamit ang mga peking resibo. Ayon sa isang survey na gumagawa ng procurement sa Pilipinas, 66% ang nagsabi na iisa lang ang may-ari ng mga bidders at 72% naman ay nagsabi na may koneksyon ang mga opisyal dito. Dati, ang pinakamababang presyo ang palaging nananalo sa procurement. Pero noong 2024, naglabas ng bagong batas kung saan isinama na ang kalidad at expertise at gagamitin ang electronic systems. Pero kahit na maganda ang batas na ito, hindi pa rin ito garantiya na laban sa korupsyon. Lalo na kung kontrolado pa rin ng mga iisang grupo ang bidding. Ano po sa tingin nyo? Paano mas magiging malinis ang procurement?